Pero tingnan natin. Tingnan natin mga bossing kung ano ang mga magaganap. Ito akin ay forecast lang, pwede akong mali, pwedeng magkatotoo. Pero it's still up to the Dutertes. Mas matalino sila kaysa sa atin. Sigurado ko alam nila kung anong gusto nilang gawin at ipa-prioritize nila kung ano yung gusto nilang i-prioritize. So let us give them time. We still have 5 days though. So let's just wait for 5 days. Maybe magkaroon tayo ng biglang surprise. Kasi yun ang maganda eh. Yun ang maganda sa mga Duterte. Yun ang maganda sa mga Duterte kasi unpredictable sila. Kumbaga sa boksingero, kaliwete. Unorthodox. Kakaiba sila. Sabi nga ni Junjet, meron daw silang bilyon para sa vote buying. Ginawa na nga nila yun. Ginawa na nga nila yung tawag dyan, yung sa People's Initiative, yung pagbibigay nga nila ng ayu-ayuda. Delicate yan. Pero ito, tingnan natin itong balitang to. Karamihan daw sa mga pambato ng administrasyon patok sa mga senatorial preference survey. Tingnan nga natin itong balita to. Na ang mga survey sa senatorial race. By the way, totoo yan. Vote PPP party list. Nakausap namin ng personal yung nominee ng PPP party list, yung pambansang basta pa sa mga mangingisda ito eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta yung PPP party list sa mga Duterte po yan. So suportahan natin kesa yung damper ang suportahan nyo. Kesa yung PBA party list na tubong Davao pero walang nagawa sa Davao. Ito na lang ang suportahan nyo, yung PPP party list. Yan po ang party list ng mga Duterte. So ano yung po ninyo yan? Suportahan po ninyo yan sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Suportahan natin yung PPP party list na yan. Gabi-gabi sasabihin ko yun sa inyo. Thanks for reminding me. Thanks for reminding me. Vamber Jean Rico, ang PPP party list yan. Party list ng mga Duterte yan. Wag na yung mga party list na mga walang silbi, lalong-lalo na yung mga party list ng makakaliwa. Ilaglag na natin yan parang awa nyo na. Okay, so PPP. Yung mga mahilig sa PP dyan, ayan, iboto natin yan. Balang araw, Duterte lang, may traitor rin para mga Duterte yan. So PPP tayo. Sa 2025 elections, matunog ang mga tulfo at ang iba pang politiko na may kaanak na sa Senado, pati ang mga nagbabalik na senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa inilabas na bagong survey ng Pulse Asia, mabigat ito number 1. Mabigat ito mga boss, tingnan nyo Erwin Tulfo is at number 1, number 2 ang Ben Tulfo. Walang hiyan, lakas! Ibang klase talaga tong mga Tulfo. For the past, sabi ko nga sa inyo for the past 3 surveys ng nakaraang 3 senatorial election, Erwin Tulfo is consistent number 1 sa mga survey sa mga survey. Pero di ba itong nakaraan 2022 number 1 si Robin Padilla. Hindi natin ini-expect 'yun. Kasi hindi natin alam kung itong survey na to saan nila ginanap kasi kung dito sa Metro Manila medyo talagang malakas itong kaya nga consistent itong Erwin Tulfo since for the past 3 surveys kasi nga ginaganap itong mga surveys na to parang dito lang yata sa Metro Manila and sa Babol and malalapit sa Metro Manila mga Central Luzon at saka dyan sa may sa Calabarzon. Dyan lang ginaganap yan. So syempre kilalang kilala ang Erwin Tulfo dyan. Pagdating kasi sa mga probinsya talaga medyo may hirapan na tong Erwin Tulfo na to. Kaya hindi siya kumpiyansa before na tumakbo kasi itong mga survey na to, mind conditioning ito Mind conditioning ito. Pero kung mapapansin mo talaga dito sa Metro Manila at sa mga karatig bayan ng Metro Manila, mga katabing probinsya, malakas talaga tong mga Tulfo na to. Ben Tulfo at saka Erwin Tulfo. Imaginein mo. Maganda kung may 3 Duterte dyan. Duterte. Pucha, solid na solid dyan para Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Duterte. Tapos ang boxing.
Convicted po si Tulfo ng libel. Sino? Si Erwin o si Rafi o si Ben? Ewan ko bakit nakatakbo? Kung ano yan, baka hindi lang natin alam kung ano nangyari dyan. Pero yun lang yung sinasabi natin na itong mga Tulfo na to, shoot talaga to. Itong Tito Soto, laging malakas to. Itong Cayetano, malakas talaga to. Cayetano to Siyempre si Bongo, malakas talaga. Dahil Bongo yan Si Duterte malakas. Pero napapansin nyo, nawala si Bato. Ayan, napapansin nyo, medyo nawala si Bato. Ayan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, medyo talagang humina yung clamor kay Bato dahil ilang mga inquiries yung hindi nakitaan si Bato ng tikas kaya si Bato medyo bumababa siya sabihin na natin na fake ito, Grace Lee. Wala naman tayo ibang maipakita kundi ito Ipakita mo, Grace Lee, yung hindi fake, bilis. Total, sinasabi mo naman na fake dito. Let's just assume that this is accurate. Tingnan ninyo, doon sa rank 1 to 9, delicates, walang Bato de la Rosa na lumalabas. Kaya medyo delikado tayo. Because again, Bato is still a Duterte ally. So as much as possible, gusto natin na nandito si Bato. Madagdagan sana yung mga ally ng mga Duterte sa Senado. Sa senatorial preference sa 2025, si Erwin Tulfo. Sunod ang kuya niyang si Ben Tulfo. Pasok din sila dating Senate President Tito Soto, Senator Pia Cayetano at Bongo, at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Magic 12 din sila Makati City Mayor Abby Binay. Mabigat kasi Abby Binay, putang ina, napunta pa to sa may number 1, 2, 3, 4, 5, 6 putya yan. Si Bato medyo nandoon siya sa dulong-dulo Mas lamang pa si Amy Marcos kay Bato, pero alam niyo kung titingnan niyo yung pangalan ng mga ng mga senatoriables na to, lahat yan puros kilala. Malakas talaga yung ngayon. Malakas ang line-up ngayon, mga bossing. Kung si Risa Ontiveros dito tumakbo sa line-up na to ng mga senatorial, puta, hindi mananalo yung Risa Ontiveros. Nagkataon lang talaga na nung panahon ng 2022, ang hina nung mga nung mga senatoriables noon, sa totoo lang. Pero kung dito sa lineup na to, si Risa Ontiveros, baka dito kay Lito Lapid, hindi makalusot yan. Diba? Bong Revilla, malakas yan. Alam ninyo, ganyan yan si Bong Revilla, malakas yan. Alam mo ba yung style ni Bong Revilla? Kapag malapit na eleksyon, alam mo ginagawa niyan? Nagsasign niya ng mga contract sa mga TV network. Gumagastos yan para gumawa siya ng mga sitcom. Di ba may sitcom yan? O ganun. Para hindi siya makalimutan ng tao. Kasi nga naman, syempre, kung meron kang sitcom sa isang primetime na sa news, sa isang malaking network, let's say ABS-CBN or GMA7 or TV5, pag nakuha mo yung prime time, mga bossing, yung mga tao lahat habang kumakain ng hapunan, nanonood niyan. Yung mga nasa probinsya habang kumakain ng hapunan, nanonood niyan. So, hindi nyo na mamalayan na putya yan, yung name recall, yung pangalan ni Bong Revilla na itatatak sa mga utak ninyo. Tingnan mo, pagka panalo nito, biglang mawawala na naman yung mga sitcom niyan. Ganyan ang style ni Bong Revilla. Kaya magaling to sa name recall at saka kilala to. Matagal nang nananalo to. Mantakin mo, galing nga to sa kulungan nanalo to agad-agad pagkalabas malakas tong mga pangalan na to. Again, mga bossing itong mga pangalan na to, kasi itong Binay, malakas talaga yan. Tunog pa lang ng apelyido, malakas na Parang bilyar yan Hindi, yung mga ganyan, apelyido pa lang mananalo na. Ganyan kasi mga Pilipino. Until siguro isipin talaga ng tao walang silbi to. Pero kasi ganito, ang Abby Binay din kasi, may didikit mo kasi sa Abby Binay yung unlad ng Makati madidikit mo sa Abby Binay yung unlad ng Makati. Subukan mong patakbuhin na senador yung mayor ng Parañaque. Sigurado tayo hindi lulusot. Pero dahil nga Binay ito at ang Makati ay maunlad at isa sa mga pinakamayamang lungsod, winnable talaga tong mga Binay na to.
Ito sinasabi ko lang Hindi ko sinasabi na na ito ang iboto ninyo. Ang sinasabi ko lang, matindi po ang laban ngayon sa Senado. Lalong-lalo na kinuha ng kampo ni Marcos ang lahat ng mga malalakas na mga senatoriables Oo, para alam mo na, syempre, kapag tumakbo ka under ng ticket ni Bongbong, syempre may utang na loob ka kay Bongbong, hindi mo siya pwedeng kalabanin. So, delikado ka. So, ito ang problema natin. Yung pambato nating isa, nasa 11 and 13. Diyos mio. Oo. Tapos, si Abby Binay nasa number 7. Bong Revilla, Lacson, Pacquiao. Ang lalakas na pangalan nito. Mahihirapan tayong kalabanin yung popularity ng mga to. Senator Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao. Gayon din sina Senators Amy Marcos. Alam nyo, as much as I don't want you to vote for all of these people, but these are really powerful na mga na mga dating senador to. Pacquiao, grabe yan. Ping Lacson, winnable yan. Nananalo yan for the past elections. Nananalo yan kahit na independent yan. Bong Revilla, galing sa kulungan, nanalo yan. Oo, so yung Lito Lapid, putangina, walang ginagawa yan. Pero hindi natatalo yan. Diyos mio, maniwala kayo. Oo, kaya nga kung hindi kayo magla-like, mag-share ng mga content natin, wala na, hindi tayo mapapanood sa mga probinsya. Nananalo mga to sa probinsya. Ito si Lito Lapid, hindi na to nangangampanya sa NCR dahil alam niya hindi siya iboboto ng mga taga-NCR. Ang target nito ni Lito Lapid, yung mga probinsya dahil dun siya kilalang kilala. Kaya kung gusto ninyo, hindi na manalo itong mga to, i-share ninyo yung mga natin. I-share ninyo yung mga analysis natin, yung mga videos natin para makarating sa mga malalayong lugar dito sa Pilipinas. Baka sakali marinig tayo, ilaglag nila mga yan. Ronald De La Rosa at Lito Lapid. 8 sa mga yan ang pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Mas kaunti yan kumpara sa Senatorial Preference Survey ng Social Weather Station o SWS. Si Abalos. Oo, para sa akin, masaya na ako kasi wala si Abalos. Wag lang lumalabas si Abalos. Wag nyo lang palabasin si Abalos, Diyos mio, parang awa nyo na. Pag pinalabas nyo si Abalos, putangin na malaki ang problema ng bayan natin. Wag lang lumabas si Abalos para sa akin. Masaya-saya na ako ng bahagya. Kapansin-pansin ang mga pangalang nasa survey, mga pangalang hindi na bago sa politika. At kung sila nga ang mananalo, magkakaroon ng mga magkakamag-anak sa Senado na Villar, Cayetano at Tulfo. Patay. Villar, Cayetano, Tulfo. Idagdag mo pa yung Idagdag mo pa yung mga ehersito. Patay tayo dyan. Puro pamilya na. Tapos biglang may mga Duterte pa. 3 din yun. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Tapos 2. O putya, na kagad yan? 10 na kagad na senador. Magkakapatid, di ba? Ang saya-saya niyan. Happy family. Idagdag pa riyan ang nakaupo pa rin magkapatid na Senators Chingoy Estrada at J.D. Ejercito. Ayon kay Jean Encinas Franco, UP Political Science Professor, malakas ang dating sa publiko ng apelyido at kapag aware o kilala ka na ng mga botante. Ang realidad anya, hirap manalo kapag hindi sikat at kulang sa makinarya. Yun ang problema natin sa Pilipinas noon hanggang ngayon. Kaya yan, siguro parang awa nyo na tayo ng mga OFW. Sabihan nyo yung mga anak, mga pamilya nyo rito, hoy, gusto kong ipakita mo sa akin kung sino iboboto mo sa Senado. Pag binoto mo yung mga ayaw ko, putangin, nagugutumin ko kayo. Pag binoto nyo si Abalos, si Lito Lapid, si Pacquiao, oo, at saka sino pa, si Amy. Tanginan nyo wala kayong allowance sa akin mga 6 months. Oh, total naman, kayo ang merong power of the purse. Para kayong Congress, power of the purse. Meron din naman kayong mga power ng pitaka at ng mga remittances. Gutumin nyo ang pamilya ninyo kapag itong mga ito ay naging matigas ang mga ulo. Kahit pa mahusay kang magserbisyo sa publiko. Kapag
naging politiko ka dahil lamang sa iyong pamilya, laging ang suspetsa ay kaya mo isinusulong halimbawa ang isang panukalang batas dahil magbe-benefit dito ang iyong pamilya. Isa pa doon na mali, no, sa puro pamilya, di ba, hindi lang ito basta pamilya, mayayamang pamilya. Ang senador, they are supposed to represent the people, bilang legislators. Hindi na talaga sila representative ng ordinaryong Pilipino. Dagdag pa Maganda yung punto ni ate Sa totoo lang mga bossing, kung talagang gusto natin na magserbisyo yung mga ihahalal natin, kailangan galing doon sa sektor natin. Ibig sabihin, dumaan sa hirap. Dumaan sa hirap na umunlad. Pero kung dati ng mayaman, mga bilyonaryo na katulad ng mga bilyar ni hindi man nagutom siguro yan sa buong buhay nila. Ni hindi nila hindi nila naranasan yung hirap ng buhay. Kumbaga, sila ay alam mo na, yung recipe to success, alam na nila. Ito si Pacquiao, walang alam to sa recipe for success. Kasi nakipagsuntukan to para yumaman So hindi nito alam kung paano ka aahon sa yaman kung hindi ka makipagsuntukan. Ibig sabihin, katulad halimbawa na lang si Isko Moreno. Galing si Isko sa pagbubungkal ng lupa. Ng pagbubungkal ng basura. Nagpedicab, lahat ng hirap dinanas niya hanggang sa makarating siya sa karangyaan at sa status niya ngayon. So, alam niya yung recipe kung papaano, kung ano ang aatakihin mo para makatulong ka sa tao dahil galing ka dun Kumakalam yung sikmura mo dati, hindi ba? So, kailangan ganun. Yung kukunin ninyo ng mga kandidato na iboboto ninyo, kailangan alam nyo na galing sa problemang kinakaharap natin ngayon. Puta, lahat yan, mga milyonaryo, bilyonaryo. Paano tayo tutulungan yan? Hindi ba? Hindi nila alam kung paano susolusyonan yung problema ng mga nasa laylayan dahil hindi naman sila ever nanggaling doon. Hindi naman si Bongbong. Wala siyang kaalam-alam na sobrang hirap ng bayan natin ngayon kasi nga hindi niya alam yung salitang mahirap. Hindi niya alam yun. Ang alam lang niya, siya, tsaka yung mga katulong nila. Yung mga katulong nila, ayun, may hirap na yun. So parang ganoon ang dating sa kanya. Hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan natin sa araw-araw na pamumuhay natin, yung tuition fee, yung baon, yung pamasahe, yung kuryente, yung tubig, yung tulo ng bubong, baradong lababo, walang sariling palikuran, walang trabaho, hindi alam kung makakakain mamayang gabi. Yung security of tenure, yung mag-apply ka, mag-aral ka, nagtapos ka, tapos pag naghanap ka ng trabaho, minimum wager ka, gumraduate ka ng engineering, tapos magtatrabaho ka sa SM. Putaragis yan. Yun yung gusto natin na masolusyonan, yung mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino sa normal na araw. Hindi nila alam yun kasi hindi nila dinaanan yun. So napakaganda nung sinasabi ng babae kanina na hindi sila nanggaling, hindi natin talaga sila representante. Bakit? Hindi nila alam kung ano yung problema natin. Hindi nila alam kung naranasan yung problema natin. Therefore, hindi nila alam kung paano susolusyonan yung problema natin. ni Professor Franco, mukhang mabenta ngayon sa mga botanteng Pinoy ang macho image ng mga tulfo. The Tulfo name has ceased to be a mere name. It has become a brand. Ang image nila ay ang mabilis nilang nare-resolve yung mga problema at talagang kahabulin nila kung sino yung gustong habulin. Naging naging verb na nga di ba? Patulfo mo. Samantala, makikitang pasok din sa survey si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Pagpapakita yan na mayroon pa rin silang impluensya. Habang ang mga dating senador at kilalang oposisyon... Wala na, putay na Kiko, Bam Aquino, si Shell Jokno. Putay na nyo, magtanim na lang kayo ng kamote. Masyado ng maraming tanga at tarantado sa gobyerno. Parang awa nyo na, mahal ng Diyos ang Pilipinas. Palagay ko naman, bibigyan niya tayo ng Bongbong Marcos, pero itong mga animal na to, hindi niya na ibibigay sa atin.
Sabi ni Darth Vader, kababayan ko yun si Erwin Tulfo, American citizen din yan. Eh baka naman nagpa-dual na sila. Hindi lang nagpaalam sa inyo. Oh, Kiko. Oh, Kiko, kung ako sa'yo. Oh, kung ako sa'yo, kung ako lang naman Kung ako lang naman. Unang-una sa lahat ay yung flagship na batas mo na hindi pwedeng arestuhin yung mga kriminal na mga bata. O, isama mo na yun hanggang sa huling hantungan mo. Kapag ka lumabas ito, si Bam Aquino, lumabas si Abalos, putang ina, wala na. Suko na ako. Suko na ako sa bayan. Putya siguro, pagka nangyari yun, baka ano na ako, mag-ano na lang ako, mukbang. Okay ko, itigil nyo na yan. Ano na kayo, matulog na kayo. Total, mayaman na kayo, kakapagawa lang ng bahay ng asawa mo. Ilibutin mo yun araw-araw. Kaya mamasyal kayo, punta kayo sa ibang bansa, doon na kayo tumira. Gusto mo sa Mars? Oo, sa Mars. Kasi nagsisimula na daw silang magpadala ng unggoy doon. Oo, balita ko, si Elon Musk, naghahanap na ng mga unggoy na ipapadala sa Mars. Baka gusto mong mauna na para maging presidente ka doon. Putragis, ang dilim, no? Oo, no, napakadilim ng panahon. Diyos ko, parang makulimlim, uulan, babagyo. Bayan, tapusin na natin to. Na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino wala sa Magic 12 ng mga survey. Paalala din Salamat naman. At wala sa survey ang mga hinayupak na yan. Mag-vlogger na lang kayo. Oo, para magtirahan tayo ng content. ng ilang eksperto, hindi ibig sabihin na ang mga pangalang pasok sa top 12 ng mga senatorial preference survey ay sila nang mananalo. Ika nga, malayo pa ang laban. Mayo 2025 pa ang mismong eleksyon at Oktubre pa lang naman ngayon. Malaya ang mga botanteng iboto ang kahit sinong kandidatong gusto nila, pasok man o hindi sa survey. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun, no, ayan ha. O, siguraduhin nyo ha.